po, inaasahan naman talaga natin na mababasura ang impeachment sa Kongreso dahil dominado ito ng mga aliado ng Pangulo. Pero nagulat pa rin tayo dahil sobrang bilis ng pagbasura ng impeachment. Hindi man lang hinayaan na pagbigyan ng pagkakataon ng mga complainants na makapag-presenta ng ebidensya. Hindi po simpleng usapin ang ating aligasyon. At tayo po ay nakapagdesisyon na magsampa ng impeachment dahil sinasarado lahat ng pintuan para makahanap tayo ng katotohanan at pananagutan. Ang ICI magsasarado na. Ang ombudsman engaged sa cover-up at saka selective prosecution. Sa impeachment sana, pwede mong makompel ang Pangulo na sagutin ang ating mga aligasyon. Pero yan po ang sinaraduhan ng pinto ng Kongreso. Kaya po yan ay nakakagalit, nakakadismaya, nakakalungkot at kailangan natin tuloy-tuloy pa rin ipanawagan ng panawagan para sa katotohanan at pananagutan. Ang sinuportahan natin yung pangalawang impeachment na inendorso ng Makabayan Black. Betrayal of public trust at ang mga sirkumstansya na binanggit natin, mga ebidensya natin ay may kinalaman sa national budget, yung allocables para sa mga mambabatas, yung unprogrammed appropriations, yung delivery ng kickback. Tandaan po natin, halimbawa, na itong usapin ng unprogrammed appropriations at saka allocables, yan ay maayos ang dokumento dahil mga gobyerno na mga datos yan galing, no? Yung sa delivery ng kickback, kakatwa na hindi ito pinaburan ng mga mambabatas, samantalang ang testimonya nito ay galing sa dating mambabatas din at dating chairperson ng Committee on Appropriations, si Zaldico. So, ang ginawa ng Kongreso sa tingin natin ay hindi katanggap-tanggap kasi wala pa sa kanilang kapangyarihan o sa yugto ng impeachment yung pagbusisi sa mga ebidensya. Kasi ang nakalagay lang naman doon dapat may recital of facts. At ang susunod, kapag dineclare na sufficient in substance ng impeachment, pasasagutin mo yung Pangulo. So kung walang tinatago ang Pangulo, bakit kailangan pa niyang makipagkutsabahan sa mga miyembro ng Kongreso para patayin ang impeachment? Ang ginawa po ng mga miyembro ng Kongreso, they lawyered for the President. Sa halip na maging kinatawan ng mamamayan at kampihan ang panawagan ng tao na malaman ang katotohanan. Pwede ko po dalawa banggitin. No? Una yung BBM formula na tinatawag kasi dinisenyo ang budget para matiyak na may alokasyon ng pork barrel projects ang kanyang mga alyado. Nagtugma ito no, doon sa mga insertion na nakita natin sa national budget as approved by Congress and signed into law by the President. Pangalawa po, yung usapin ng unprogrammed appropriations. Talagang lumobo ang unprogrammed appropriations or standby appropriations to panahon ni President Marcos. Ang unprogrammed appropriations can only be released by the President. At so self-serving na talagang tumaas ang unprogrammed appropriations, yan ang ginamit na pondo para punuan yung mga insertion, mga allocables, kinuha ang pondo from PhilHealth. Kaya masasabi natin na kaugnay siya nung sinabi later on ni Zaldico na delivery ng kickback. Ang gusto lang po nating ipunto rito, tanggap ng marami. May bigayan ng pera sa mga contractors, sa mga DPWH, sa mga USEC. Yung ilang mga opisyal ng gabinete nag-resign. Kapani-paniwala ba na pwedeng mangyari ang bigayan ng bilyon-bilyong piso na walang alam ang Pangulo? Kumbaga, sino ang mastermind? Sino ang promotor? Yan po ang talagang gusto natin na talagang may managot dapat. Inaasahan natin na talagang gagawin nila ang lahat para yung kanilang mga alyado sa Kongreso, gamitin ang kanilang numero para patayin ang impeachment. At yan po ang nangyari. Yung majority ay sa halip na ang maging batayan nila ay konsensya, ebidensya, ang kanilang ginawa ay bumoto para sa kanilang suporta sa Pangulo. Sa halip na bigyan ng pagkakataon na makita ang ebidensya at makita ang aligasyon laban sa Pangulo,